Doc, diretsong tanong. Ano ba yung ibang mga sakit na makukuha natin dito sa pagkain ng red meat? Actually, di ba, usong-uso na nga ngayon. Parang sipon na nga lang ang diabetes yung type 2. At alam naman natin ngayon, yung maraming inaatake ngayon sa puso. At itong sakit na cancer nga ngayon parang napaka-ordinaryo na lang. Wala na nga pinipiling edad At lalo na itong matindi ngayon, itong sakit na Alzheimer. So kung himay-himayin natin lahat ito, ay makikita naman pala natin na meron man palang kasagutan kung paano maiwasan ito. Kaya nga sabi nga dito ng ating propetisa sa Council on Diet 455, pakibasa. Dito po sa Councils on Diet and Foods, page 455, sabi dito, everywhere, people are perishing for lack of a knowledge of the truths that have been committed to us. The member of the church are in need of an awakening that they may realize their responsibility to impart this truth. You see, so gano'ng karami yung napapahamak, yung walang kalaban-laban, lack of knowledge. Samantalang tayo, sobrang blessed tayo ng Panginoon na nasa ating lahat yung liwanag. Na ako naniniwala na napakabigat ng ating gawain o katungkulan. Na talagang kitang-kita ko ngayon na talagang kung ang ating mga kababayan ay magkakaroon lang sila ng kaisipan na magpatuloy na palaguin itong message ng kalusugan, ako naniniwala marami yung maaabot natin o marirescue natin. Tama, Dok. Kaya yung education actually, yan yung kasunod yan yung pag in-educate mo, namomotivate mo na. Kaya motivate mo na siya. Doon pa lang susunod yung conversion. Ayun, pag hindi ka na-convert dito sa lifestyle na ating pinag-uusapan, lalo-lalo na sa area ng 8 laws of health, imposible mong mabago yung habit na yan. Talaga hindi ganun kadali magbago ng pagkain. Believe me. Totoo, Dok. I've been there. Parang I know how addiction, hard it no? is. Yeah. Yeah. If we are not educated enough and we are not actually learning about something, the importance of that particular subject of what we are talking about, I believe that they are not gonna able to make it. And that is the reasons why we need to give them complete educations and not only that, to give them vital information so that we will have a chance to reach those people who are dying right now. Totoo yun, Dok. Yeah. So siguro simulan po natin sa atin pong mga manonood na kasama po natin ngayong hapon, Dok. Live na live dito po sa atin pong studio. Ano ba tong research, Dok, ng National Cancer Institute na sinasabi? Ito nga, itong bagay natin pinag-aaralan, nasa 536,000 na mga lalaki at mga babae, 50 hanggang 71 na edad. Talagang kitang-kita natin na mayroong link ito doon sa bahagi na kung paano nakukuha yung mga processed food na yan na nakikita natin nag-i-increase yung mortalidad o yung madali silang maaga namamatay na hindi nila na-enjoy yung gift ng Panginoon. Alam ba yung lalaki? To be honest with you, yung 60, kagwapuhan yan. Yung babae, yung 50, actually, kadaligahan yan kasariwaan yan Kaya lang, kung pagka minsan nakala nila, pag umabot ka na sa ganung edad, matanda na. Look at during that biblical time. 300 years, 500 years, ang buhay nila. Wala naman kumakain ng flesh food sa lahi ni Eva at Adan, lalo-lalo na silang pinanggalingan ng ating buhay. So ito yung point ko na hindi pa huli. As long as we are still alive, there's still hope. Tama, Dok. And at the same time po, sa atin pong mga manonood ngayong hapong ito, yung study po kanina ng National Cancer Institute na sinasabi ay na-publish ito ng May 2017 na talagang isa to sa ito na yung pinakamalaking study na kinandak talaga ng National Cancer Institute para at least malaman natin na talagang may epekto talaga sa katawan ng tao, sa katawan po natin mga kaibigan, yung pagkain natin ng processed red meat at nung red meat mismo, di ba? Lalo na yung mga barbecue, di ba? Pag nag-i-steak tayo. Yung barbecue na yan, talagang dyan ang gagaling ang benzopyrene, yung highly carcinogenic material na naging cause nga ng cancer sa colon. At iba pang mga uri ng sakit. Tama, Dok. Kaya sa atin pong mga manonood, syempre itatalakayan natin ng separately, Dok, yung cancer kasi mahabang usapan po yan. Kaya, Dok, ituloy natin kasi yung findings na ito na sinasabi ng National Cancer Institute ay, ayan, kinandak nila sa Maryland. Go ahead, pakihin mo na. Sabi po dito, study scientists recommend that physicians should encourage
should encourage patients to limit animal products when possible and substitute red meat and processed red meat with plant-based foods. So, ibig sabihin pala, Dok, ito mismo, sila na mismo ang nagsabi na kailangan natin mag-change into plant-based food. You see, samantalang tayong Adventist, 1800 pa. Talagang sabi nga dun, God is bringing back His people to go back with the original diet. So, ibig sabihin, ibinabalik na tayo talaga dito sa mga pagkain na natural para ang karamdaman ay hindi magkaroon ng puwang sa bawat katawan ng kanyang mga anak. So, Doc, napahapiyawan na po natin mga kaibigan ang isa pa sa mga, kasi una, di ba, yung cardiovascular diseases. Ngayon,